Nalipat naman tayo ng eksena. At iniabot naman ng bodyguard ni Qin Xin ang papel na information ang pagkakakilanlan ni Li Yi kay Xiaoshang. At kanyang ipinahayag na si Li Yi ay nasa 20 taong gulang at karaniwan hanggang kamakailan ay inuri bilang isang E-rank na na-awaken. Subalit walang special energy na ma-detect sa katawan niya ay isa pa rin siyang Monero. Agad naman kinuha ito ni Xiaoshang at kanyang sinuri ito. At wika nito na mula sa E-rank hanggang C-rank sa loob lang ng ilang araw, o matagal na bang itinatago ng batang ito ang kanyang lakas, ngunit biglang nagring ang cellphone nito. Hindi naman siya nag-atubiling kinuha ito at sinagot, at kanyang sinabihan ito, kung bakit napatawag si Old Hao ngayong oras. Agad naman sumagot ang nasa cellphone na kung meron pa bang mga great sword na dala ng kanyang anak noong nakaraan na ay bininta sa kanya. Ngunit sa oras na ito ay umalis na rin ang bodyguard dahil tapos na rin siya sa kanyang tungkulin na ibigay ang information ni Li. Napatayo naman si Xiaoshang at kanyang sinabihan ang kausap nito na hindi siya sigurado kung meron pa ng ganun na espada ang kanyang anak. Agad naman sumagot ang kausap nito. Natanungin nito ang kanyang anak kung meron pa dahil kanyang bibilhin ang lahat na meron siya. Napangiti naman si Xiaoshang. At sinabihan niya ang kausap nito na hindi pangkaraniwang interesado siya, at kung may mga espesyal na katangian ba ang espadang yon. Ngunit marihin naman sinabi ng kausap nito na hindi niya gaanong ibunyag, alam lamang na ito ay materyal na maaaring magpahusay sa kanilang buong lakas ng militar. Sa sandaling ito ay napaisip ng malalim si Xiaoshang. Kung ano ang misteryosong background ni Li Yi casual na naglabas ng mga pambihirang armas, na siya ay talagang hindi maarak. Nalipat naman tayo ng eksena na kasalukuyang naglalakad si Li Yi. Namangha naman ito dahil ang lugar na ito ay maraming mga item at maaari talagang makahanap ng mga fragment dito. Sa paglalakad ng ating bida at makikita na naman natin si Su Qing na kasama niya si Zhou. At kanyang sinabihan ang young master na nagsasabi siya ng totoo na walang nangyari sa kanila ni Qin Teng. At siya ay hinaras niya, sa katunayan pa nga ay nag-quit pa siya sa Qin Corp job niya para maiwasan si Qin Teng. Agad naman nakumbinsi si Zhou kung umalis siya dun, ay wag na ito mag-alala at siya na ang bahala sa kanya simula ngayon. Nagpasalamat naman si Su Qing at kanyang niyakap pa ito. Ngunit napabalikwas naman ang tingin si Zhou at kanyang nakita si Li Yi. At napamura na lang ito dahil hindi siya nagawang napatay ni Blood Leopard at nakuha pang magpakita dito. Sa sandaling ito ay may pang-iinsulto nitong sinabihan si Li Yi na paano nakapasok ang isang katulad niyang Monero, na agad naman narinig at napatigil ang ating bida. Napalingon naman ito at ito'y ngumiti ng nakakaloko at kanyang sinabihan ang kumag na ito na mukhang hindi masyadong maganda ang pag-iisip nito na utak lamok. At nakalimutan na ba niya ang pakiramdam ng masampal siya sa mukha ng ilang araw na ang nakalipas, at sabay nagpakawala ito ng kanyang aura. At sa oras na ito ay labis naman ang kaba ng dalawa at sinabihan si Li Yi na huwag siyang lumapit sa kanila. Ngunit biglang may dumating na isang lalaki at bahagyang binangga si Zhou. At kanyang sinabihan si Zhou na kahit kailan ay nakakahiya siya talaga sa Black Panther Gang dahil hindi ito lumalaban sa mahinang nilalang na katulad ni Li Yi. Ikinabigla naman ng dalawa dahil ang akala nila ay matatanggalan pang dumating ang kanyang boss. Agad naman lumapit si Black Leopard kay Li Yi at sarkastiko nitong sinabi na ang lakas ng kanyang loob na ipahiya ang kanyang nasasakupan, at parang ipinahiya na rin niya ang Black Panther Gang. At dagdag pa nito na siya ay lumuhad at humingi ng tawad, at sabay hinawakan niya sa balikat si Li Yi na may kasamang malakas na pressure dahilan para magkabitak ang kanilang kinakatayuan. Sa oras na ito ay ikinabigla naman ni Li Yi. Napuwersahan siyang pinapalubod ng hangal na ito. Sa sandaling ito ay nilakasan pa ni Black Leopard ang kanyang ginagawa para lalo pang mawasak ang sahig. Subalit hindi naman nagpatinag ang ating bida at binigyan niya lamang ito ng isang ngiti at sinabihan niya ito na hindi siya luluhod at mangarap na lang ito. Namangha naman si Black Leopard dahil hindi niya inaasahan na meron si Li Yi na malakas na pangangatawan at hindi man niya ito nasindak. Ngunit wika naman ni Zhou na walang kwentang Monero, at alamin ang kanyang lugar bago magyabang at ngayon nahaharap siya sa kamatayan na nakakapukaw sa kanyang boss. Ngunit sa sandaling ito ay dumating na rin si Qin Xin at ang bodyguard nito, at nakita niyang nakahawak ito sa balikat ni Li Yi at pilit niya itong ginagamitan ng dahas para lumuhad. At kanyang binati si Black Leopard na welcome siya sa Dragon Gate bilang customer. At seryoso pa nitong sinabi na kung gusto niya ng gulo ay magsabi lang ito. Sa ipinahayag naman ni Qin Xin ay agad niyang inalis ni Black Leopard ang kamay nito sa balikat ni Li Yi, at wika nito na wala siyang balak mangulo.
At kanyang tinawag ang dalawa na magtungo na sila sa auction house. Agad naman nilapitan ni Qin Xin si Li at tinanong nito kung ayos lang ba siya. Agad naman sumagot si Li na wala siyang dapat na ipag-alala dahil ayos lang siya. Sa sandaling ito ay nagtanong si Black Leopard kay Joe kung ano ang background ng batang yon, at isa paano niya ito nakaaway. Agad naman sumagot si Joe na ang lalaking yun ay siya ang nagwasak ng kanyang espada na ibibigay niya dapat sa kanya at nagbanta na buburahin niya ang kanilang grupong Black Panther Gang. Sa narinig naman ni Black Leopard at nagtindig ang tinga nito, at kanyang hinawakan sa damit si Joe at itinaas at kung totoo ba ang pinagsasabi nito. Halos hindi naman makahinga si Joe dahil sa pagbuhat nito sa kanya at sinabi nito na totoo ang kanyang sinabi. At para mas lalo pang maniwala ito ay nagsaad na rin si Su Qing na totoo ang kanyang ipinahayag. Na ang Manero na yun na nagbanta sa kanilang grupo at nagwasak ng espada na dapat na ibigay sa kanya sana. Ngunit sa oras na ito ay dumating na rin si Kui Shihao at kanyang sinabihan si Black Leopard kung ano ang nangyayari dito. Agad naman na binitawan ni Black Leopard si Joe at napaubo na lang ito. Agad naman na ipinahayag ni Black Leopard kay Kui Shihao na ang batang Manero na yun ay ang target ni Blood Leopard ng nakaraan ngunit hindi siya nagawang mapatay at hanggang ngayon buhay pera nito. At maaaring napatay niya si Blood Leopard, ngunit saad naman ni Joe na imposible, na siya ay isang i-rank lamang at paano siya magiging katapat ng vice leader nila. Ngunit napatingin naman si Lee sa kanyang kinakatayuan at biglang nanlisik ang mata matapos niyang makita ang hangal na si Kui Shihao, at nagpakawala ng killing intent. Agad naman itong nakilala ni Kui Shihao na si Lee ito at paano siya nagkaroon ng kasanayan, na walang gulugad at nanghihina dati. Kung paano ito nangyari at malaki din ang kanyang pinagbago. At isa pa ay nagtataka ito kung paano siya nagkaroon ng relasyon kay Qin Xin. At ilang sandali lamang ay naglakad na rin ang dalawa at sinabihan ni Lee si Qin Xin kung bakit siya naparito. Ngunit marihin naman na sumagot si Qin Xin na naparito siya dahil gusto siyang makita ng kanyang ama. Sa ipinahayag nito ay labis naman na kinabahan si Lee na baka gusto siyang kalabanin muli ng kanyang ama. Ngunit napangiti naman si Qin Xin. At sinabihan niya si Lee na huwag siyang mag-alala, hindi siya maglalakas loob na kalabanin siya hanggat kasama siya nito. Sa kanilang paglalakad ay sinalubong sila ng dalawang hangal. Nagsalita naman si Kui Shihao at sinabihan niya si Lee na hindi niya inaasahan na makikita siya nito dito. Subalit napapikit na lang si Lee at ito'y napangisi habang pinipigilan ang kanyang sarili. At ito'y sumagot na siya ay isang minor de edad na karakter na pinilit na magtrabaho sa mga minahan upang mabayaran ang mga utang na hindi naman utang ng kanyang magulang. At paano siya mangangahas upang makisama sa isang mataas na ranggo ng executive na tulad niya at kanyang dinaanan lang ito. Sa sinabi naman ni Lee ay nagtindig ang tinga ni Kui Shihao na may laman ang binitawang salita nito. Ngunit pinili nito na kumalma at kanyang sinabihan si Lee na ang paghawak ng kanyang mga magulang. Ang bagay ay isang desisyon mula sa nakatataas, gusto niyang tumulong pero hindi sapat ang kanyang kapangyarihan at pwesto, subalit naging seryoso ang mukha ni Lee. At sarkastiko itong sumagot na talagang sinusubukan niyang hugasan ang kanyang mga kamay ng malinis na ito, alam na alam niya kung ano talaga ang nangyari sa kanyang magulang. At dagdag pa nito, na ipinahayag ni Uncle Hao na maghatid ng mensahe, hindi kayang balutin ng papel ang apoy, dumarating ang karma sa mga gumagawa ng masama. Sa sinabi naman ni Lee ay nainis ang dalawa. At gustong umatake si Black Leopard at kanyang tuturuan ito ng leksyon. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Kui Shihao na huwag siyang gagawa ng gulo dahil ito ay territory ni Qin Shaoxiang kaya huwag siyang magkakamali. Sa sandaling ito ay napangiti ang dalawa dahil may binabalak sila. Dahil ang batang ito ay alam na niya ang katotohanan kaya sinabihan niya si Black Leopard na magpadala ng isang tao upang patayin si Lee. Na agad naman sumang-ayon nito na aayusin niya agad ito. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarating na nga ang dalawa sa ama ni Qin Xin na habang nakaupo. At kasabay din ito ang pagbubukas ng auction. Nagsaad naman si Qin Xin na ang mga auction na nagsisimulang makipag-chat sa kanyang ama, ay aabisuhan niya si Lee kung lalabas ang item ng kanyang hinahanap. Natuwa naman ang ating bida at ito'y nagpasalamat sa sinabi ni Qin Xin sa kanya. Ngunit sa mga oras na ito ay ibinaling ni Lee ang kanyang tingin kay Qin Shaoxiang. At kanyang itinanong kung bakit siya gustong makita ng Chairman Qin. Agad naman nagsalita si Qin Shaoxiang na diretso niyang sasabihin kay Lee, habang umiinom ito ng kape.
ay sinabihan niya si Li Yi kung mayroon pa ba siyang mga espada na hiniling nito kay Qin Shiyin na ibenta noong nakaraan. Hindi naman agad nagsalita si Li Yi at kanyang iniisip na partikular na siyang lumapit sa kanya na parang gusto niya talaga ng mga espada mula kay Qin Tian clan. Ngunit ibabalik niya pa rin ang pagkuha ng masyadong marami ng sabay-sabay ay hindi ligtas at nakakaapekto sa presyo. At kanyang sinabihan si Qin Shaoshang na nakita niya lang ang mga sandata na ito nang nagkataon at may natitira pa siya nitong dalawa. Ngunit wika naman ni Qin Shaoshang, paano ito kasama ang nauna, at siya ay bibigyan ng 40 million pa, ang lahat ng total ay nasa 45 million, at kung sapat na ba ito sa kanya? Subalit marihin naman na sumagot si Li Yi na 15 milyon bawat armas ay disente, ngunit alam ni Qin Shaoshang na ito ay mga tool na nagliligtas ng buhay para sa mga taong katulad nila. Dahil dito ay napatanong si Qin Shaoshang kung magkano ba ang kanyang ibibigay na halaga sa mga espada. Sa paghigop ni Li Yi sa kape at kanyang ipinahayag na 25 milyon kada isang espada. Sa tinura ng ating bida ay ikinabigla naman ito ni Qin Shaoshang dahil akala nito ay maiisahan niya si Li Yi sa ganitong sitwasyon. Napakagat na lang ito at ito'y napadabog sa inis, wika pa nito na mayroon siyang ilang masugid. Ngunit biglang nagsaad si Qin Shiyin at sinabihan niya si Li Yi na lumabas na ang item na kanyang hinahanap. Sa oras na ito ay tinignan ni Qin Shiyin ang kanyang ama ng may galit. At ibigay na lang niya ito kay Li Yi sa gusto niyang halaga. At wala na nga nagawa pa si Qin Shaoshang kundi pumayag na lang ito kahit hindi bukal sa kanyang dibdib. Agad niya itong ibigay ang 70 million kay Li Yi. Sa sandaling ito ay nagtungo na ang dalawa sa may pintuan at itinuro ni Qin Shiyin kay Li Yi ang kanyang hinahanap na fragment ay ang susunod na ia-announce. Subalit naggagalaiti naman si Qin Shaoshang habang pinagmamasdan niya ang ating bida. At ilang minuto lang ay nagbit ang bidder number 14 ng 6.5 million. At sa kabilang bidder naman na number 17 ay nag-offer ito ng 10 million. Ngunit sa bidder number 6 naman ay ginawa nitong 15 million ang kanyang bid. Sa oras na ito iniisip ni Li Yi na mayroon talaga silang mga fragment dito, ngayon meron na siyang mahigit 70 million, dapat makuha niya ito. Sa sandaling ito ay itinaas ni Li Yi ang kanyang numero at nag-offer ito ng 30 million. Ngunit sa loob niya ito ay dapat humadlang sa ibang bidder, ngunit 30 milyon, ay napakalaking halaga nito ay masakit talaga. At ipinahayag ng tagapang-asiwa na nag-offer ang bidder number 9 ng 30 million. Kung mayroon pa bang magbit nito. Subalit napatingin naman si Black Leopard kay Li Yi at ito'y nagtataka kung saan siya nakakuha ng ganong kalaking pera. Ngunit agad naman na nagbit si Qi Shihao at ginawa niya ito ng 50 million. At ipinalandakan pa nito na gusto niyang makita kung gaano karaming pera ang mayroon si Li Yi upang makipagkumpitensya sa kanya. Ngunit agad naman itong ginawang 60 million ni Li Yi na ikinabigla naman ni Qin Shiyin. Subalit napangisi naman si Qin Shaoshang at sinabihan niya si Li Yi na ang item na ito ay hindi katumbas ng presyo, at iminumungkahi niyang ihinto na niya ang pagbid, huwag sayangin ang perang nakuha niya. Agad naman sumang-ayon si Qin Shiyin sa tinura ng kanyang ama. At wika din ito na ang taong yun ay sadyang inflation ng presyo, ang mga ito ay bihirang lumampas sa 10 milyon. Sa sandaling ito ay napatingin si Li Yi kay Qi Shihao kung gusto ba nitong makipagkumpetensya sa kanya. Napangiti naman si Li Yi at sinabihan niya ang mag-ama na nagtataka siya na ang kapangyarihan sa pananalapi ay tumatakbo ng mas malalim. At sarkastiko pa nitong sinabi kung ang Qin Corporation ba or ng group. Agad naman nagsalita si Qin Shaoshang at ipinagmalaki nito na ang kanilang Qin Corporation pero bakit siya tutulungan. Agad naman inilabas ni Li Yi ang dalawang espada sa pamamagitan lamang ng kanyang pagpitik ng daliri. Ngunit wika naman ni Qin Shaoshang na nabayaran na niya ang dalawang ito sa nakaraang presyo, ngunit ang maliit na pera na yun ay hindi sapat upang makipagkumpetensya sa iba. Subalit sinabihan naman siya ni Li Yi na huwag mag-alala si Chairman Qin, kung maglakas loob niyang sabihin ito, tiyak na may hahatid niya ang kaukulang dami. Dahil dito ay napaisip naman si Chairman Qin Shaoshang na baka marami pang mga espada ang batang ito. Ngunit nagbid naman si Qi Shihao ng 70 milyon sa oras na ito. At sa sandaling ito ay nainis naman si Qin Shiyin at kanyang hinila sa tinga ang ama nito at sinabihan niya ito na nalilito siya sa napakaliit na halaga, kung hindi ito may bigay ni Li Yi, at siya na ang magbabayad sa kanya ng maayos. At wala nang nagawa pa si Chairman Qin Shaoshang kundi pumayag na lang ito.
At sa oras na ito ay hinawakan ni Qin Xian si Li Yi upang bumalik sa labas. Wika nito na magmadali sila baka makuha pa ng mga kumag ang kanyang gustong makuha. Ngunit ang iniisip ngayon ni Li Yi ay ang mundo ng mayayaman na higit sa kanya kahit 100 milyon ay pocket chance lang sa kanila. Sa sandaling ito ay itinaas na ni Li Yi ang kanyang numero at sabay nagbid ito ng 100 million. Subalit hindi naman pumayag si Qi Shihao. Dahil ang fragment na ito ay mahalaga para sa mga kumpidensyal na proyekto ng korporasyon na dapat niyang makuha ito. At sabay nagbid ito ng umabot sa 200 million. At sa kanilang salitan at pagbid ay umabot na ito sa 500 million. Subalit ang ibang mga tao sa auction house ay hindi sila makapaniwala. Kung nababaliw ba silang dalawa? Nagkukumpitensya sila dahil lang sa fragment na ito. Ganyan ba talaga kalaki ang halaga ng fragment na ito? Malamang na dalawang mayaman lang ang nagkukumpitensya ay walang kinalaman sa fragment na talagang halaga. Sa sandaling ito ay sinabihan ni Black Leopard si Qi Shihao na ang batang iyon ay sadyang sumasalungat sa kanila. Ngunit wika naman ni Qi Shihao na hindi karapat-dapat sa kanya ang fragment na ito. At ito'y ngumiti na mapapa sa kanya ang fragment at sabay nagbid ito ng 1 billion para siguradong makukuha niya ito. Nagulantang naman ang lahat ng mga tao sa auction house dahil umabot na sa 1 billion ang bid ng bidder number 2. Dahil para sa kanila ay marami na silang makukuhang item sa ganitong malaking pera. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Qin Xian at sinabihan niya si Li Yi na ang mga hangal na ito ay sinusubukan sila. Ngunit wika naman ni Li Yi na walang alam sa personalidad ni Qi Shihao hindi siya mawawalan ng ganito kalaking pera dahil sa udyok maliban kung. Subalit bago man matapos sa pagsasalita si Li Yi ay sumingit na rin si Chairman Qin Shaoshang at sinabihan niya ang ating bida na mag-isip siya ng mabuti, dahil nasa 1 billion na ang halaga nito. Kung kaya ba niya talagang gumawa ng ganyan karaming armas. Ngunit sinabihan naman ni Qin Xian ang kanyang ama na sinabi nito na sasagutin niya kung ano ang hindi sapat na kayang bayarin ni Li Yi at pwede bang manahimik na lang ito sa gilid. At kanyang sinabihan si Li Yi na magmadaling magbid ito at huwag hayaan ang mga kumag na ito ang magtagumpay na makuha ang fragment. At sa mga oras na ito ay walang pag-alinlangan na nagbid si Li Yi na umabot sa 2 billion ang halaga ng fragment. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Qi Shihao kundi mainis na lang sa ating bida. Ngunit napangisi naman si Li Yi dahil tumigil na rin ang kumag sa pagbid. At in-announce ng tagapang-asiwa na 2 billion ang bid ng bidder number 9 at kung wala na bang magbid sa kanila. Nanggagalaiti naman ang dalawa dahil hindi nila inaasahan na matatalo sila, at tanong pa ni Black Leopard kung saan nakuha ni Li Yi ang ganitong kalaking pera. Nagsaad naman si Qi Shihao, kundi ang chairman ng Qin na si Qin Shaoshang malamang na sa kanya kumuha ng 2 bilyon ang batang ito. At ilang sandali lamang ay ipinukpok na ng tagapang-asiwa ang hawak nitong gavel sa lamesa na nagpapahiwatig na tapos na ang pagbid. At ang fragment na ito ay mapupunta sa bidder number 9 na kasalukuyang numero ni Li Yi. Natuwa naman si Qin Xian at napahawak na lang ito sa braso ni Li Yi. Ngunit hindi naman lubos maisip ng ating bida na kailangan bang ma-excite ni Qin Xian. Ngunit ipinahayag naman ni Qin Xian na siya ay natutuwa kapag nakikita niya ang mga masasamang tao na nasampal sa mukha sa pagkatalo. Subalit nagpahiwatig naman si Chairman Qin Shaoshang sa pamamagitan ng kanyang pag-ubo para matuon ang pansin ni Li Yi sa kanya. At sinabihan niya si Li Yi na nasiyahan siya sa pagsigaw ng mga bid ngunit ito ay 2 bilyon na halaga. Kahit bawasan ang dating halaga, kailangan niya pa ring mag-produce ng mahigit 70 armas, makakapag-deliver ba siya ng ganitong karami? Ngunit marihin naman na sumagot si Li Yi na ang mga bihirang bagay ay mahalaga, sa napakaraming mga item, natural na ang presyo ay hindi makalkula tulad ng dati. At kanyang itinaas ang kamay nito at sa isang pitik lang nito ay lumitaw ang portal at lumabas dito ang maraming espada na ikinabigla naman ng dalawang mag-ama. At wika pa ni Li Yi na itong mahigit na 100 na espadang ito ay sapat na para sa halagang 2 bilyon na kanyang pambayad. Sa oras na ito ay labis naman ang tuwa ni Chairman Qin Shaoshang dahil si Li Yi ay prangka. At napaisip ito na ang batang ito ay may magandang karakter at lakas, at kanya itong i-recruit. Napangiti naman si Li Yi habang nakatingin ito kay Qin Xian at ito'y nagpasalamat sa kanya. Ngumiti naman si Qin Xian at sinabihan niya si Li Yi sa susunod na mayroon siyang isang bagay na kawili-wiling nangyayari at tandaan niyang tawagan siya nito.
Ngunit nakita naman ni Chairman Qin Shaoxiang na lalo pang nagkakalapit ang loob ng dalawa ay napaisip ito. Nasa pangalawang pag-iisip mas mabuting hindi kung siya ay nauwi sa panalo ay mas mahalaga pera ng kanyang anak na babae sa halip. At kanyang pinutol ang usapan ng dalawa at inaya niya si Qin Siyin na umuwi na sila. At sinabihan niya si Li Yi na maaari na niyang kolektahin ang kanyang panalong item ng direkta, na agad naman nagpasalamat ang ating bida sa kanya. At sa oras na ito at umalis na sila at nagpaalam na rin si Qin Siyin sa kanya. Ngunit bago man umalis si Chairman Qin Shaoxiang ay pinahabol pa nitong sinabi. Nahayaan siyang bigyan siya ng ilang payo sa paghihiwalay nila. Mayroon siyang ilang mga pamamaraan na hindi niya alam, ngunit ang grupo ay pantay na kakilakilabot, hindi ito isang bagay na maaaring makayanan ng isang tao. Minsan kinakailangan na makipag-alyansa sa mga kasosyo na may parehong layunin, kung interesado siya, maaari niyang tawagan siya dahil dito ay napaisip si Li. Nalipat naman tayo ng eksena sa dalawang kumag na kasalukuyang may kausap si Black Leopard sa cellphone. At ilang sandali lamang ay nagsaad si Black Leopard at sinabihan niya si Kui Shihao. Na umalis na ang mag-ama at iniwan nila ang batang si Li na kukuha ng fragment at ano ang kanilang gagawin. Agad naman sumagot si Kui Shihao. Na sila ay maghintay hanggang umalis siya sa Dragon Gate at huwag muna nilang galawin ito hanggat hindi pa ito nakarating sa ikatlong teritoryo ng kalye bago sila gumawa ng hakbang. Dahil dito ay ngumiti ng parang demonyo si Black Leopard na huwag nang mag-alala si Kui Shihao dahil sa pagkakataong ito. Ay kanyang inutusan si Joe at ang tatlong skilled na si rank fighters, at siguradong wala ng takas si Li Yi.